Oras na para mag-citizen patrol. Kawalan ng pedestrian lane sa isang kalye sa lungsod ng Quezon. Yan po ang ulat reklamo ni Edwin Ascanio. 42 anyos siya ang ating citizen patrol. Kanya-kanyang diskarte sa pagtawid ang mga residente rito sa Barangay Santo Niño Roosevelt Avenue, Quezon City. Wala kasing pedestrian lane, kaya tila nakikipagpatintero sa panganib ang mga tumatawid dito. Nakakatakot to talaga pagka ganyan na may mga na-aksidente. Kahit may outpost sa kanto ng Santo Niño at Roosevelt Avenue, hindi naman ito nakakatulong sa mga tumatawid. Kaya naman, oras na para mag-citizen patrol! National Road ang Roosevelt Avenue kung kaya't agad namin itong hinihingi ng tulong sa hindi. Agad naman silang naglagay ng permanenteng pedestrian lane at road warning sign. Karamihan po sa driver ang dito tumitingin sa kalsada. Sana po igalang nila mga traffic sign. Malaking bagay ang pedestrian lane nito, lalo na't pasukan na. Mula dito sa Barangay Santo Niño, Roosevelt, sa Quezon City, ako si Edwin Ascanio, ang inyong Citizen Patrol. Dahil sa matinding problema sa pera, isang ginang sa Caloocan ang nawala sa katinuan at pinagsasaksak ang kanyang 3 anak. Nagpapatrol Jing Castañeda. Nabulabog ang Barangay Malaria, Caloocan City nang mag-amok ang 35 taong gulang na si Daisy Dasigan at pagsasaksakin ang kanyang mga anak. Madaling araw nang umalingaw-ngaw ang iyakan ng magkakapatid na Dasigan, inabutan sila ng mga kapitbahay na nakakandusay sa sahig, pawang mga duguan habang iwinawasiwas ng kanilang ina ang isang patalim. Pagising mo, anong nakita mo? Mama, Anong ginagawa niya? sinaksak na kami. Anong ginawa mo? Nanadyak ako. Sino? Mama, Tapos, nung tinadyakan mo siya, binuksan ko yung pinto. tapos tumakbo ka. Opo. Paniwala ng mga kapitbahay na wala sa sarili si Daisy dahil sa problema sa pera. Mga anak niya halos hindi pa nakapagpa-enroll, kaya problema sa pera. Yun, kaya nagdala talaga ng nagulang isip. Yun, nag-amok po. Sa ospital na namin inabutan ang mga sugatang anak ni Daisy. 6 na saksak ang tinamo ng 7 anyos na si Ana, 4 sa likod at tig-1 sa dibdib at sa leeg. 7 namang saksak ang tinamo ng 2 taong gulang niyang kapatid, tig-1 sa tagiliran, likod at dibdib at 4 sa leeg. Pinakadelikado ang tama niya sa dibdib na muntik nang bumutas sa kanyang baga. Sabi ng mga doktor, sa dami ng tama nila, himalang sila raw ay nakaligtas. Nagsisisi naman ang tatay nilang si Larry na iniwan pa niya sa misis ang mga anak. Aminado siyang problemado sila sa pera. Nagdidilihensya nga raw siya kaya ilang araw nang hindi siya umuwi. Hindi ko rin talaga ako naisip na ano magagawa ng asawa ko yun . Wala na ako sa sarili yung asawa ko yun dahil hindi na ako kilala . Dinala na si Daisy sa mental hospital para ma-check up. Isa sa ilalim naman sa counseling ang kanyang mga anak para tiyaking hindi sila na-trauma sa insidente. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Nanawagan ng mga taga-Alicon Subdivision sa Caloocan City na gawa na ng aksyon ang pagdami ng mga nadedengge sa kanilang lugar at sa buong syudad. Isang bata na ang namatay kanina. Nagpapatrol Gretchen Malalad. 5 bata na ang nadedengge sa Alicon Subdivision sa Caloocan. Isa sa kanila ang binawian ng buhay kanina, ang grade 5 student na si Almira. Yung finding sa kanya, allergy. Kahapon po, tumai siya ng dark brown na. Tinawag ko sa pidya ko. Huwebes noong 1 linggo na magsimula siyang lagnatin at ilang araw nang nagpabalik-balik ang kanyang lagnat. Nang itakbo sa ospital, noon lamang na lamang may dengue siya. Sana nga po, ma-maintain nilang malinisan ito kahit buwan-buwan. Kasi yung mga imbornal, marami ding ano yan. Nababahala naman ang mga residente sa lugar dahil nung 1 buwan pa daw sunod-sunod nagkakadengue ang mga bata dito. Sa ngayon, 3 ang nakakonfine sa ospital, isa na dito ang 6 na taong gulang na anak ni Mang Fernando. Mula nung matagal na yung lagnat niya, takot ko kaya hindi ko na pinagbukas. Nang suriin, may rashes na lumabas sa kanilang braso. Kahit hindi sigurado na dengue, minabuti na ipatingin ng 2 batang lalaki ng kanilang mga magulang. Ineti naman namin sila sa health office ng Caloocan para mapasuri. Simula Enero hanggang May 10 ay may naitala ng 558 dengue cases sa buong Caloocan. Malaki ang itinaas nito kumpara nung 1 taon na lagpas 346 lamang. Pinasurveillance na daw ng lokal na pamahalaan ng subdivision at aaksyonan na ang problema sa lalong madaling panahon.
Ayon sa DOH, tumaas ng 112% ang dengue cases sa buong Metro Manila ngayong taon. 3,091 ang naitala simula Enero hanggang Mayo, kumpara nung isang taon na 1,457 lamang. Tumaas siya pero walang clustering nga. Ibig sabihin kalat-kalat sa barangay. Okay. Oo, kaya wala. Tumaas nga pero walang clustering kasi ang laki ng Caloocan eh. Natin yung pinamumugaran ng lamok para na sa ganon. Kailangan community action dyan para na sa ganon ay masutil agad. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino. Dumalang ang mga pasyenteng nanganganak sa ospital ng Makati. Ito'y matapos mamatay ang 55 sanggol sa ospital sanhi ng neonatal sepsis mula noong Enero. Pinasuspindi na ni Makati Mayor Jejo Marbinay ang mga opisyal ng ospital habang isinasagawa ang investigasyon. Pero wala pa raw natatanggap na utos ni Mayor ang pamunuan ng ospital. Balik normal na rin ang operasyon ng ospital ng Makati matapos may ulat na may pasyenteng may meningococcemia na dinala sa kanilang emergency room kahapon. Nilinis na ang ER at muli na itong binuksan. Binigyan naman ng antibiotic sa mga nasa ER kahapon. Manikang iginaya kay Senator Barack Obama patok sa Germany. Imported na kamatis sanhi umano ng salmonella outbreak sa Amerika. At 33 pasahero patay sa nagliyab na eroplano sa Sudan. Yan ang World Patrol, hatid ni Vic De Leon, 5. Hindi bababa sa 33 pasero ang namatay nang magliyab ang eroplano ng Sudan Airways. Nakalanding na raw ang eroplano sa runway nang masunog ang kanang pakpak nito at umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog. Ligtas naman ang humigit kumulang sa 100 iba pang pasahero at 11 crew member. Technical problem ang tinitingnang anggulo ng mga otoridad na sanhi ng aksidente. Sa Amerika, nagkaroon ng salmonella outbreak sa 17 estado at ang itinuturong pinagmulan nito, mga imported na kamatis. Isa na ang naiulat na namatay habang 23 ang isinugod sa ospital. Sa Germany, mabenta ngayon sa internet ang manika na itinulad kay US Democratic Presidential Candidate Senator Barack Obama. Hindi man kahawig ng senador ang manika, gayang-gaya naman ito ang black suit at pin na palaging suot ni Obama. Nagkakahalaga ang manika ng $219 o halos 10,000 piso. Sa fountain na nasa gitna ng Independence Square sa Ukraine, naisipang maligo ng grupo ng mga kababaihang ito. Pawang bikini at t-shirt lang ang suot nila. Bahagi ito ng protesta nila sa pagputol sa supply ng mainit na tubig sa kanilang tirahan. Vic De Leon, 5, Patrol ng Pilipino. Anumang sandali ay uumpisahan na ang necrological service para kay The Boy sa chapel ng Heritage Park at Crematorium sa Taguig. Halos 4 na raang malalapit na kaibigan ang personal na inimbitahan ni Lorna Tolentino. Pero bago ito, humabol din ng pakikiramay ang mga artista at fans, kabilang na ang megastar na naging emosyonal sa lamay. Nagpapatrol, Ginger Conejero. Papasok pa lang sa kapilya, emosyonal na si megastar Sharon Cuneta. Walang sinayang na oras ang megastar na dumiretso sa burol ni The Boy ng alas 2 ng madaling araw kanina. Pagod man sa European tour ng caregiver, nangingibabaw ang lungkot sa pagtanaw ng kaibigan. Busy man ang schedule, humabol sa lamay ang mga artista gaya ni Angel Locsin at Aga Mulak. Nauunawaan umano ni Aga ang napakasakit na pagkawala ni The Boy sa kanyang pamilya dahil namatay din kamakailan ang kanyang ina. So it was just sad. At the same time, I felt I don't know, because I just lost my mom too, and I know how it feels, pag nawalan ka ng isang mahal mo sa buhay. But then how can you compare that naman na alam mong kasama niya yung naglikha sa ating lahat? Nakiramay rin kaninang umaga ang Star for All Seasons sa si Governor Vilma Santos. Alauna naman ng hapon ang itigil ang public viewing para magbigay daan para sa necrological services. Isang misa naman ang idinaos ang dinaluhan ng mga pinakamalalapit sa pamilya. Binigyan lakas sa misa ng pare ang pamilya Fernandez kasunod ng pagkawala ng isang minahal. Samantala, nakatakda naman awitin ni Tirso Cruz ang awit ni The Boy, si Jamie Rivera ang All My Life na paborito ni LT at si Christopher De Leon ang Amazing Grace.
Nakatakda naman magsalita sa eulogy bandang alas 8 mamayang gabi ang mga anak ni The Boy na sina Rapat Renz, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bong Revilla, Philip Salvador at Sharon Cuneta. Bukas ang alas 6 ng hapon ililibing si The Boy. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. Susunod, aktres na kapatid ni Senador Bong Revilla inireklamo ng pambubugbog ng kasambahay sa ikatlong pagkakataon. Fans ni Judy Ann umalma sa panawagang pag-boycott sa aktres kasunod ng paglabas sa Meralco ad. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World. Tad-tad ng pasa ng dumulog sa DSWD ang isang 17 anyos na kasambahay. Tumakas daw siya dahil paulit-ulit umanong binubugbog ng amo niyang si Princess Revilla, kapatid ni Senador Bong Revilla. Nagpapatrol George Carino. Halos lahat ng bahagi ng katawan ng 17 anyos na dalaga ay may marka ng karahasan nang dumulog siya sa DSWD. Sinusuntok po, tapos po, inaano po sa pader po yung ulo ko po. Yung ano po sir, yung nabalian po ng dalawa pong tambo po. Walis tambo po yung dito ko po. Opo, tapos po, pinapa-escort. Minsan pa nga po, hindi pa ako pinapatulog po. Pinapa-escort po ako hanggang umaga po. Tapos po, nandito pa po sa bibig ko po yung chinilas po na madumi po na sinusuot ko po. Ang among tinutukoy ng biktima ng pambubugbog ay si Princess Revilla, kapatid ni Senador Bong Revilla. Sino ang gumawa sa inyo ito? Si Ma'am po. Ma'am Princess po. Ma'am Princess po. Yung Princess Revilla po. Noong Mayo 1997, inireklamo din si Princess ng dalawang dati niyang katulong ng pambubugbog. 2 taon umanong binugbog ng aktres ang mga katulong at nakapagsumbong lang sa mga otoridad nang makatakas sa bahay ng aktres. Kwento ng opisyal ng Barangay Ugong, hindi ito ang unang pagkakataon na nagreklamo ng pambubugbog ng amo ang 17 anyos na biktima. Ganyan din. Sugat-sugat mukha niya. Nung unang pagtakas mo, bakit bumalik ka pa? Opo, kasi po sir, hindi na po sana po ako. Sabi po ni bali po pumunta na po ako dito sa barangay po. Okay. Bali po nagkaayos na po. Dito na lang po yata yung ninariglo po eh. Pero nang makabalik sa bahay, lalo lang daw siyang pinag-initan ng amo niya. Pilit daw siyang pinasulat ng pag-amin na ninakaw niya ang piggy bank ng anak ng amo niya at nakasira pa siya ng gamit. Palagi pong naalala po ni ma'am po sa nangyari daw po dahil po nakakaya daw po yung ginawa ko po nung tumakas pa ko po. Nung tumakas pa ko po, tapos na-blatter din po siya po dito po, nakakaya din daw po yun. Kaya kaninang madaling araw, nagpaalam daw siyang maghuhugas ng baso at tuluyan ng tumakas sa bahay ng amo sa Casa Verde Subdivision sa Pasig City. Humingi ng tulong ang biktima sa security ng subdivision at opisyal ng Barangay Ugong sa Pasig City. Sinikap namin kunin ang pahayag ni Princess pero tumanggi muna siya. Nakausap namin sa telepono si Senador Bong Revilla at nangakong di niya kukonsintihin ang ginawa ng kapatid niya. Ang unang-una, yung sa naging biktima niya, kung ano man na may tutulong namin, nakahanda kami tumulong sa kanila. Kahit sino man tao, magagalit sa sino man taong gumagawa ng ganyan. Kahit kapatid ko, walang kapatid sa akin sa aspeto na ganyan. George Carino, Patrol ng Pilipino. Umalma ngayon ang fans ni Judy Ann Santos matapos ipanawagan ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption na i-boycott ang aktres. Ipinagtanggol din si Juday ni dating Pangulong Joseph Estrada. Nagpapatrol, May Lozano. Dahan-dahan, para maramdahan. Yan. Pinagpupupunit ng mga miyembro ng Volunteers Against Crime and Corruption ang litrato ni Judy Ann Santos kahapon at nanawagang i-boycott ang aktres. Ano ba talaga ang system loss? Nagalit kasi sila sa infomercial ni Juday tungkol sa system loss ng Meralco. Dahil dito, umalma ngayon ang iba't ibang fans club ni Juday. Kanina nagtipon-tipon ang mga presidente ng fans club niya para pagplanuhan ang hakbang nilang gagawin para ipagtanggol ang kanilang idolo na nasa ibang bansa ngayon. Galit na galit sila nang mapanood ang pagpunit sa litrato ng kanilang idolo. Nasaktan kami. Makita namin na punitin yung kung pwede nga lang gawin sa kanila yun, pero ayaw namin gawin kasi... Pag ibinoykot ba nila si Juday At sino bang makikinig sa kanila? Bababa yung singil nila sa kuryente? Siyempre, ando doon pa rin yun eh. Alam naman namin na
may balak yata tumakbo yung mga yan pag for 2010 eh. Nagpaplano na silang gumawa ng isang signature campaign para suportahan si Juday. Anila kung magrarally daw ang VACC ay tatapatan daw nila ang mga ito. Tatapatan namin. Tatapatan namin. Lahat kami mga fans magtutulong-tulong. Ang VACC, ganun lang nakita namin kung ganun karami. Kung ganun karaming laman ng Araneta, dodobli namin yon. Sa ipinadalang statement ng manager ni Juday na si Alfie Lorenzo, binaliwala niya ang panawagang i-boycott si Juday. Pinagkatuwaan pa niya ang VACC at sinabing di niya alam na mayroon palang ganitong fans club. Tinawag niyang plastic ang VACC dahil nagpapatibi pa daw ito para sumikat. Samantala, bilang isa ring aktor, ipinagtanggol ni dating Pangulong Joseph Estrada si Juday. In fairness to Judian, maybe, okay, assuming that she was paid for endorsing the product, but she believes in that product. Naniniwala doon sa sinasabi niya, kahit na binayaran siya. Because, everybody's free. Di ba? Bakit siya babatakusin? Ano mali doon? Ayon kay Erap, hindi naman bababa ang singil sa kuryente kahit siraan pa si Judy Ann. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.